It is so easy to fall in love. Madali lang po ang umibig. Madali lang ang magmahal. Amen? I see this all the time. Meron po mga nagko-comment sa mga videos ko sa Facebook o YouTube. Sinasabihan ako, Father, I love you. Lalong-lalo na po, pag personal na akong nakita, sasabihan ako, ay, ang pogi ni Father. Pagkatapos, lalapit po sa akin, sasabihin, Father, pahawak naman po ng kamay. Hahawakan po yung kamay ko, magmamano, halata po, kinikilig. At alam niyo po, sino yung mga pinaka-kumikilig? Yung po mga matatanda. Pagkatapos, pag nagpapapicture, inaamoy pa ako. Ang bango ni Father, sabi nila. It is easy to love. It is easy to fall in love. But what is difficult? That is to stay in love. Amen? Madaling magmahal. Mahirap yung manatili kang nagmamahal. Tignan niyo po, pag nililigawan, magkahiwalay lang, tatawagin agad. Hindi mo papaghiwalay, palagi magkasama. Namimiss daw yung bawat isa. Pero pag kinasal na, ilang taon lang, bigyan mo ng ilang taon, hindi na pinapansin. Ayaw nang kausapin. Di po ba? Pagbago yung school year, o pagbago yung trabaho, makikita mo yung bata, napakasigasig, umagang-umaga, maagang magigising, excited daw na pumasok. Bago yung trabaho, pinapatunayan yung sarili, maagang pumapasok din. Bigyan mo lang ng ilang buwan, makikita mo, nawawala na yung excitement, nawawala na yung sigasig, nawawala yung sipag. Kasi madaling umibig, madaling magmahal, mahirap manatiling umiibig at nagmamahal. Ito pong utos ng ating Panginoon, madali lang gawin. Sabi niya, I give you a new commandment. Love one another. We can do that. Kaya natin gawin. Di po ba? Pero ang mas mahirap, kaya mo bang gawin araw-araw? Kaya mo bang gawin palagi? Kaya mo bang ipakita, iparanas sa lahat ng tao? Can you love until you die? Can you love everybody? Can you be faithful in loving? Can you stay in love? That is the real challenge. That is our real difficulty. Kaya yun yung tanong how can we stay in love? How can we be more faithful in loving? Paano ka mananatiling tapat na magmahal? 3 bagay lang po. Una, you need to be committed. Kailangan mangako ka. Because without commitment, you will never start. Tandaan niyo po yun. Kung hindi ka mangangako, hindi ka mag-uumpisa. Napakarami ko pong naririnig na ganito. Pag nagpapa-counseling sila, nagpapatulong sila sa akin, pag nag-aaway silang mag-asawa. Father, kung alam ko lang nalolokohin ako nitong aking asawa, sana yung iba na lang na nanliligaw sa akin, sila na lang yung pinili ko. Mas mabait sila, mas mayaman. Ito, dati, nagpursige lang. Napakasipag, nililigawan ako. Kung alam ko lang, hindi ko na sana siya sinagot. Is that true love? When you set a condition, pag hindi na mabait, pag hindi na nagpupursige, pag nag-iba na yung ugali, hindi yan tunay na pagmamahal. Because a committed love is not rooted on a condition. It should be rooted on a reason. Bakit ka nagmamahal? Kasi gusto mo. Yun lang. Hindi ka nagmamahal dahil ganito, dahil ganon. Hindi yan tunay na pagmamahal. Pag nagmamahal ka na may kondisyon, ang tawag dyan, business. Nakikipag-business ka na, nakikipagnegosyo ka na. Di po ba? Kasi meron kang binibigay, may hinihintay ka na ibalik sa iyo. Is that wrong? No. But there is something better. May mas mabuti. Yung nagbigay ka, binahagi mo yung iyong sarili, may binigay siya o wala, patuloy ka pa rin sa iyong pagmamahal. That is something better. At kung wala kang commitment, hindi ka nangangako, hindi ka makakapagtagal sa iyong pagmamahal. Magmamahal ka, pero panandalian lang. You should ask yourself that question. How committed am I? Ano ba yung aking dahilan sa aking pagmamahal? Kung wala kang dahilan at meron kang kondisyon, hindi magtatagal
ang iyong pagmamahal. But secondly, consistency. Palagian. Without consistency, you will never finish. Ano yung magtutulak sa iyo para magmahal? Yung ginagawa mo ito araw-araw. Naririnig ko rin po ito sa mga nag-aaway na mag-asawa. Sasabihin nung isa, ano pa ba yung hindi mo gusto? Binigay ko na nga sa iyo lahat. Pero sa tingin ko po, hindi yun yung problema eh. Hindi ang problema yung pagbibigay ng lahat. Pero yung problema, yung pagbibigay araw-araw, consistent. Ang importante kasi sa atin tao, hindi naman yung one time, big time binigay mo eh. Ang importante sa atin, mahalaga sa atin, ay yung nararamdaman mo, nakikita mo palagi, araw-araw. Love is not about how hard you sacrifice, but how often you give and you sacrifice. It's not about how hard you give your love, but how consistently you give it, you share it, you sacrifice for it every day. Parang yung isang kwento po, di ko alam kung narinig nyo na, tungkol do sa isang OFW. Meron po siyang nililigawan na pusuan. So habang nandun siya sa ibang bansa, sinusulatan. Wala pa naman po kasing Facebook, internet nung unang panahon. Paano sila nagko-communicate? Nagpapadala ng liham, nagre-record po doon sa cassette tape. Alam niyo po yun? Re-record niya, kumusta ka na, tapos kukwento niya kung anong ginagawa niya. Papadala po niya dito sa Pilipinas. Tinatanggap naman po ng babae. For 3 years, ito po yung ginagawa ng lalaki. At palagi niya sinasabi, mahal kita, maghintay ka lang, nag-iipon ako, pag-uwi ko dyan, papakasalan kita, en grande, bibigay ko lahat ng gusto mo. For 3 years, sulat, padala. Natapos na po yung kontrata niya sa ibang bansa. Umuwi dito sa Pilipinas. Pagdating po doon sa bahay, kumatok. Pagkabukas po ng pintuan, nabigla siya. May anak na yung nililigawan niya. Ano yung nangyari? Sabi niya, araw-araw kitang sinusulatan. Anong nangyari? Alam niyo po kung sino yung napakasalan niya? Yung kartero, yung mailman, yung nagdadala ng mga sulat doon sa babae. Kasi, doon sa 3 taon, 3 years, araw-araw, yung kartero, pagkabigay ng mga sulat, kinukumusta siya, kinakausap, na-develop. Yun yung mahalaga, yung present, nararamdaman. Hindi yan tungkol doon sa kung ano yung pinapangako, pero kung ano yung nakikita, kung ano yung nararanasan, araw-araw. Gusto mong magtagal ang inyong pagmamahala. Focus on consistency. Ano ba yung araw-araw na dapat niyong ginagawa kayong dalawa? Ano ba yung dapat na araw-araw nating ginagawa para lumalim din ang ating pagmamahal sa ating kapwa at sa Diyos? Consistency is the key. Without consistency, we will never finish. Pero pangatlo at kahuli-halihan, imitation. Sabi ng ating Panginoon, gayahin niyo kung paano ko magmahal. Dahil kung ang ating pagmamahal ay kagaya lang ng pagmamahal ng ating kapwa, ng mga tao, we will always fall short. It is imperfect. Hindi ito kompleto, hindi ito ganap. Remember, how you love reflects how you receive it from others. Kung paano ka nagmamahal, ito ay natutunan mo galing sa iba. Bakit ba napaka-stricto mo? Bakit ba napakaluwag mo? Bakit ba minsan buwisit ka? Bakit minsan moody ka? Ito ay dahil natutunan mo sa iba. Kung paano mo naranasan ang pagmamahal sa iyong magulang, yan din yung pagmamahal na ipapakita mo sa iba. Kaya napakahalaga na matuto tayo palagi sa ating Panginoon. Dahil ang kanyang pagmamahal, kompleto. Ang kanyang pagmamahal, perpekto. Sabi niya, love one another as I have loved you. If you love with a human love, your love
love will only be brief and short. It will fall short. But if you love just like Jesus, your love will remain. Your love will be faithful. In a garden hidden where the flowers fade, memories lie still in the silent glade. Petals once so vibrant, now a muted hue. In the garden of forgotten flowers, I find thoughts of you. The roses once so red, now a quiet gray. Whispers of the past in the light of day. Each blossom tells a story of love that used to be. In the garden of forgotten flowers, I find thoughts of you. In the garden of forgotten flowers, where dreams once bloomed, love's lost fragrance in the air consumed. Echoes of laughter,